Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bones TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at meron pong bad news para po sa mga DDS mga kababayan dahil si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa may taning na po mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito, pag-usapan natin, no? Grabe, bad news po ito para sa mga DDS mga kababayan. No, dahil itong balita na to, no, tila may taning na daw po. No, ito nga si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo mga kababayan. No? May taning po sila, hindi po yung buhay nila mga kababayan. Kumbaga, may taning po sila dahil eto po, ICC arrest warrants versus Bato de la Rosa, Bongo may be released early 2026. Yan po ay ayon dito kay dating Senator Trillanes mga kababayan. No? Nako po, mag-iiyakan na naman yung mga DDS na ito. Sasabihin nito mga kababayan, talagang tina-target po, no, itong mga supporters, no, ng dating Pangulong Duterte, no, itong si Senator Bongo at si De La Rosa mga kababayan. Pero ayon nga po, no, doon sa report ng ICC, no, lumalabas na meron din silang pananagutan. No, especially ito po nga si Senator De La Rosa. Dahil parang naging siya yung kumikilos mga kababayan. No, siya yung baga parang naging kanang kamay at maging ito si Senator Bongo ng dating Pangulong Duterte. At imposible, no, ayon din nga sa ICC na wala silang alam, no, doon sa mga ginagawa na yun ng dating Pangulong Duterte at saka nung dating nung siya ay mayor pa mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, maraming salamat po sa inyo at shoutout sa mga supporters natin. Okay, so ating panoorin, no, itong mga balita na to, no, para mas maliwanagan tayo mga kababayan. Ito na po, no, arrest warrant ng ICC para kina De La Rosa at Senator Go. No, posible na raw po lumabas yan mga kababayan. Okay, so tara, let's go. Posibleng issue na rin ng arrest warrant ng ICC sila Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo sa 2026. Ayon yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Duterte sa ICC at kakagaling lang ng the Netherlands kaugnay ng reklamo. Nakatutok si Chino Gaston. Oh, yari na mga kababayan. Yari na tong dalawan to. Parang may magre-reunion po sa The Hague mga kababayan. Matapos ang kanyang pagpunta sa The Hague, Netherlands, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpunta siya doon para sa ilang pulong kaugnay ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isa si Trillanes sa nag-file ng reklamo laban kay Duterte para sa crimes against humanity kaugnay ng madugong drug war. Paniwala. Diba, mga babayan? Kaya nagtataka ako dito sa mga DDS na to eh. Galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos, pero si Trillanes yung nagsampa ng kaso. Diba? Ni Trillanes, sa unang bahagi ng 2026, may mga lalabas na arrest warrant para sa iba pang maaaring masangkot sa kaso. Yung warrant, ang expect na lang natin ay dalawa. Isa kay Bato, isa para kay Bongo. Ang tinukoy ni Trillanes ang mga senador na sina Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong Duterte administration at Bongo, ang malapit na aide ni Duterte bago nahalal na senador. Hinihinga namin sila ng pahayag sa sinabi ni Trillanes. Inaasahan din ni Trillanes na haharap din sa ICC si dating PCSO Chairman Roy Lagarma, ang dating police official na nagsiwalat na nagpatupad doon ng cash reward system para sa kada mapapatay na drug suspect noong Pangulo si Duterte. Si Roy Lagarma will be a witness
laban kay Duterte sa ICC. Kasama na sa listahan ng mga witnesses. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na nagpunta si Garma sa Malaysia noong isang buwan para makausap ang ilang kinatawan ng ICC, gayong pumayag na siyang tumistigo laban sa dating Pangulo. Yan mga kababayan, no? At ito pa, no, ang ilan sa mga karugtong ng mga balita na yan, mga kababayan. Sana parang balita mo dun sa kaso mismo? Kasi merong balita dito na merong portion daw dun sa na redacted na andun daw yung names nila Senator Bato and si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ano po yung balita niyo doon sa issue na yun? Ito po, no? Tatapatin ko kayo. Ang pending na lang ng warrant na maaari lumabas ay para kay Bato at kay Bongo. Wala kay Aguirre, wala kay Sara, and anybody else. So, ang kung meron man dyan, baka kay Albayalde pa. But other than the three that I mentioned, wala na yun. Hindi naman kasi, ibig sabihin na nandoon sa mga documents ay automatic na. Iba yung threshold nila ng ebidensya dito. Para masiguradong walang mape-persecute, kailangan yung threshold ng evidence nila is certainty of conviction. Yun ang standard. O kaya ito. Pero kung sa kay Bongo at Bato, siguro earlier ito, baka mga early next year pa. So, they are going to be named as what, Senator? Co-perpetrators or? Warrant will be issued. Warrant will be issued as principals. They are being named as principals in this case, essentially. Yes. Kasi silang tatlo yung integral sa operation. Si Digong yung nag-set ng policy, siya nag-utos. Si Bato yung nag-implement through the PNP. Si Bongo naman yung paymaster. May balita ka ba, Keroy Nagarma, Senator? Kasi pinalabas siya dito dahil wala pa namang arrest warrant siya noon And she is expected to testify sa ICC. Pero ngayon, in-order na yung arrest sa kanya ng korte dito. And merong mga nag-aalala na baka hindi na matuluyan yung kanyang testimony, which people think is critical para establish yung yung payoff, di ba? Yung pay system para doon sa yung reward system, para doon sa systematic nature ng crimes against humanity. May balita ba kayo about her? Yes. Very crucial, very substantial yung testimony ni Garma at magte-testify siya laban kay Duterte. So, yun na yun. Ang mangyayari. Senator, you mean she's already been chosen with finality as a witness to testify? Yes, nagkaroon na ng preliminary interviews yan even when she was here. So, arranged na yan and yun na nga na-assess na essential yung kanyang testimony. Yan mga kababayan, no? So, si Garma rin pala. No, posible nga humarap po dito sa ICC na kung saan siya yung magdidiin dito kay Duterte, mga kababayan. No? Pakinggan natin ito isang balita, mga kababayan, at mukhang magre-reunion. No, etong sila sila Bongo, si Bato de la Rosa at saka si dating Pangulong Duterte, no? At pwede na raw tagaluto, no? Etong si Bato de la Rosa para kay Duterte, mga kababayan. Pakinggan natin 'to. May punto ho yung pamilya na sinasabi ho na kinakailangan ng staff. I don't know, Sen, kung pwede yung ganun sa ICC para magpakain, may special na pagkain yung matanda, no? Si dating Pangulong Duterte dahil daw po yung diet niya iba sa edad niya at sa kalagayan niya. Pwede ba yun, Sir? Okay. Alam niyo po, tungkol dun sa diet, nakalagay po doon ay pwede silang mag-request kung ano ang gusto nilang kainin. Ayan po yan. Tapos pwede nga silang magluto doon. Ayan nyo, kung matutuloy yung paglabas ng warrant ni Bato, di may taga-asikaso na, may taga-luto na para kay
Digong. Ngayon, ito po kasi yan. Ang kailangan natin isipin ganito. Ayan mga kababayan, may tagaluto na raw po si Duterte pagka lumabas na raw po yung arrest warrant. Iba to mga kababayan. Magkakaroon na rin daw po siya ng aid doon kasi kung mapapasama si Bongo. Parang ganun yung sinasabi dito mga kababayan, no, ni Trillanes. So, pakinggan pa natin to. May dagdag na lang din natin mga kababayan. Sir, kung galing din po kayo doon, total baka ho na ibulong na rin po sa inyo, kailan po ilalabas yung warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa at iba pa? Ang masasabi po natin ay ito ay gumugulong na at kung lalabas man ito ay within the next few months, ang pinakamatagal na ay mga February sa case ni Bato. So, ngayon, si Bongo, maaaring sumunod na yan. Agad-agad. O hopefully, magsabay na. Okay. Yan lang po. Ilang buwan na lang po ang binibilang natin. Senador Bato de la Rosa at Bongo. Opo. Wala pong VP Sara or wala pong iba pa? Wala po. Hindi po kasama si VP Sara, hindi kasama si Aguirre. Kung ako lang, sana sinama nila. Pero iba po ang criteria ng prosecutor ng ICC, kailangan mataas ang level ng ebidensya para siguradong makukonvict nila sa husgado. So yan po. Ngayon, kung meron man pangatlo, ang pangatlo na yan ay magiging si Albayalde. Kung tutuloy nila yun. Yun na lang po ang naiiwan. Senator Antonio Trillanes, sir, maraming salamat. Okay, so yan mga kababayan, no? Mukhang dito sa sinasabi ni Trillanes, mukhang tuloy na, no? Yung reunion po nila mga kababayan. No, mukhang magkaka-reunion na. No, itong si dating Pangulong Duterte, no, si Bato de la Rosa, no, ito nga po si Senator Bongo mga kababayan. Dahil parang doon sa statement ni Senator Bato, miss na niya. No, ito nga si dating Pangulong Duterte kasi sabi nga niya parang tatay na nga rin daw po niya, no? Ito nga si dating Pangulong Duterte kasi nga naman matagal sila nagkasama 'Di ba? Kaya parang halos tatay na rin yung kanyang touring, no? Dito kay dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Kaya ganoon na lang sila ka-close mga kababayan. At syempre, ganoon din. No, ito nga si Senator Bongo. Dahil siya nga yung halos parang naging kanang kamay 'Di ba? Merong kanang kamay at merong kaliwang kamay. Hetong si Duterte, mga kababayan. Alright, so ano masasabi po ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at ating pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.